Sa ikalimang araw nga pala mga mima, naglabasan na lahat ng rashes ng anak ko. At dahil ito sa HFMD mga mima, ito yung tinatawag na hand, foot, and mouth disease. Anyway mga mima, buti na lang talaga 2 days lang po ang tinagal ng lagnat ng baby ko. At pagtapos ng lagnat na yun mga mima, naglabasan na talaga lahat ng rashes niya sa buong katawan. Isang linggo na nga mga mima na 5 hours lang ang tinutulog ko gawa ng si baby. Kailangan ko talagang tutukan. Dahil sobrang katiho ng kanyang rashes lalo na sa madaling araw mga anyway, mima. 7 days nga pala yung gamutan ni baby. Pagising ko nga niya, nag-almusal lang nga muna ako niyan mga mima suwat dahil papainumin ko pa ang anak ko na ng gamot niya. At yung baby ko nga pala mga mima, naglabasan lahat ng rashes niya. Nasa buti na lang talaga pagaling na nga si baby sa mga rashes niya. Pero at least mabuti na hindi na siya nilalagnat. Dahil mga mima, kapag nilagnat pa rin yung anak niyo, dapat niyo pa rin ibalik yan sa doktor niya. At syempre, ang sinabi nga ng doktor niya sa akin ay kailangan siyang kuhaan ng dugo. Salamat talaga sa Diyos dahil nga diningin niya ang panalangin ko na nawala na yung lagnat ng aking anak. Hindi na tumagal ng 3 days yung lagnat niya at nagsilabasan na lang lahat ng rashes niya. At ayun talaga may mga mimasor kapag meron siyang HFMD. Ganito nga pala ang itsura ng rashes ng baby ko nung 5 araw na mga mima at naglabasan lahat yan sa mukha niya. Buti na lang talaga mga mima, malakas tong dumede ang anak ko at malakas pa rin siya kumain. Mga mima, awareness lang ha, kapag nagkaroon ng gantong anak nyo, dapat panatilihin nyo pa rin siyang kumakain at syempre malakas sa tubig at sa gatas. Para mga mimasor, maiwasan yung dehydration sa inyong mga baby. Anyway mga mimasor, ang pinapainom palang gamot kay baby kapag ganito, 2 times a day. Cetirizine mga mimasor para maiwasan yung kati-kati at mabawasan yung mga rashes niya sa katawan. Pag nagsilabasan lahat yung mga rashes na yan mga mima at pagaling kaya wag na po tayo masyadong mabahala kapag naglalabasan ng rashes. Basta't walang lagnat mga mima. Pagaling na niyan si baby. Anyway, iwas-iwasan nyo pong pahalikan yung mga anak ninyo, mga mima. Dahil hindi lang sa pagsusubo ng laruan, lagi pong panatilihing malinis ang kamay, mga mima. Lalo na kapag meron pong kalaro si baby ninyo. Para mabilis ang paggaling ni baby at pagiging malakas niya, dapat makabawi siya sa kanyang pagtulog. Kailangan niya makapagpahinga ng maayos, mga mima. At pagtapos na mga mima, sorto naman ako nag-grocery. Nag-grocery na nga kami niyan para din sa pambaon sa aming panganay na anak, mga mima. Anyway, mga mima, share ko lang, dati-rati nag-grocery ako, kinakalculate ko pa yung pinang-grocery ko. Yung tipong dapat ganito lang yung mapapamili ko at hindi ako dapat sumobra. Anyway, ang sarap din sa feeling na meron kang asawa na hindi tumitingin sa presyo pagdating sa pagkain. At ang sarap din sa feeling na talagang inalis niya na sa akin yung ginagawa ko na dati-rate, talagang kapag lalabas ako ng bahay at may bibilin, lagi ako nagka-calculator, mga mima. May mga times pa nga mga mimasor kapag nasa cashier ako at nagmamadali at hindi nakapag-calculate. Inaabangan ko yung magiging total ng bill pagdating sa grocery. Yung tipong kapag may sumobra, hindi ko na nalalagay sa cashier yung mga nasa basket ko. Yung dapat ganito lang talaga yung gagastusin ko kasi nga tipid na tipid ako nun sa budget. Pero mga mima, simula naging asawa ko yung partner ko never ngayon. Niya sa akin pinaranas na mag-calculator ako habang nag-grocery. At ang laki ng pinagbago ko. Anyway, dahil sa asawa ko ngayon, dahil sa kanya, nag-improve ako pagdating sa mga ganitong bagay, pagdating sa paggagastos. Sabi niya nga sa akin, wag na wag mong titipirin ang para sa'yo. Dahil nga, deserve ko daw ang para sa akin. At syempre, pagdating sa grocery, siya na daw ang bahala. Kaya naman, pagsasama ako sa kanya, sige, hakot ako ng hakot mga mimasor dahil siya naman magbabayad. Minsan nga napapaisip ako, bakit kasi ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Eh di sana noon pa lang mas naalagaan ko yung sarili ko. At syempre, hindi na ako lagi nagka-calculator. Charing. Anyway, mga mima, kapag mag-grocery kayo sa Walter Mart, kapag naka 5,000 up ka, tapos cash ang babayad mo mga mimasor, dapat ibigay yung resibo nyo dito sa kanila. Dahil mga mima, lagi silang may pa-free. At ito yung free na yun mga mima. At ang mahal-mahal nito sa mula, itong babasagin na Tupperware. O diba, 3 na yan. Kaya naman napakaswerte mo, punta ka lang sa customer service. Hindi ko pa makakalimutan dati yung karanasan ko noon. Yung tipong binibilang ko yung mga dilata na hanggang kailan siya aabot. Ayun yung mga panahon na hindi ko pa siya nakikilala. Tipid na tipid ako sa sarili ko, pero kapag nagbibigay ako nun sa magulang pagdating sa grocery, hindi ko sila tinitipid. Basta meron akong sobra, meron din sila. Pero mga mima, pagdating sa grocery na ibibigay ko sa magulang ko, hindi galing yun sa asawa ko. Dahil lagi ko sinasabi sa sarili ko, pag tutulong ako sa magulang ko, ayoko nang galing sa asawa ko. Gusto ko galing sa akin mismo. Dahil mga mima, hindi ako yung babaeng si Miss Hinge. Sabi nga ni Miss Heart, I'm not Miss Hinge. I'm working. Char. Ewan ko ba mga mima, pero takot kasi ako sa salitang sumba. Hindi naman nanunumbat yung asawa ko. Hindi naman siya ganun. Pero natatakot pa rin ako makarinig ako ng hindi magandang salita. Lalo na yung pagdating sa pagtulong mga mimasor. Yung tipong hindi naman galing sa'yo. Syempre galing sa iba. Tapos itutulong takot ako sa ganun. Takot ako salitang, tinulungan ko nga yan eh. Tapos ganito ba? Takot ako salitang, tinulungan ko nga yung ano mo eh. Tapos ganito gagawin mo sa akin. Ayoko ng ganun.
Dahil napaka-toxic ng ganun sa relasyon, mga mimasor. Kaya naman, kapag gating sa pagtulong talaga sa aking pamilya, sarili kong bulsa ang aking ginagamit. Tapos, pagdating naman sa utang, hindi ako maaasahan. Dahil takot po ako magpautang. Pwede lang umutang sa akin yung asawa ko. Yes. Kaya naman, ito lamang po for today's video, mga